bayan ay nagapi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Alleluia, 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 alleluia. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inuri ka, ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagalob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin."
Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bokong-bokong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo pong lahat. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangang-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tugon, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Tugon, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos, na kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Tugon, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Tugon, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila,
tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Miyerkules sa 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang panahong ito ay tinatawag nating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter season. So hindi lang ito isang araw, no, nung linggo, Pasko ng Pagkabuhay, kundi ito ay season, linggo, higit pa sa isang linggo, 2, 3, 4 na linggo na tinatawag na Easter season. Bago po yung kanyang ika-4 na pong araw na pag-akyat naman niya sa langit. Pero samantalang hinihintay natin yung 4 na pong araw, ay patuloy naman na magpapakita sa Jesus sa kanyang mga alagad o sa kung sino pa ang naisin niya na pagpahayagan para nang sa ganon ang makakita, makaranas ng kanyang muling pagkabuhay ay masama o madagdag doon sa mga taong magpapahayag ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay at muling magbabalik sa wakas ng panahon. Sabihin nyo nga ulit muna sa katabi ninyo, Pasko ng pagkabuhay na. So, pinagdaanan ni Jesus, no? Nakita natin ito. Kung nakiisa kayo sa mga pagdiriwang natin ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria,
pinagdaanan lahat ni Jesus ang mga napakasasakit na mga pangyayari. Pero tapos na yon, nabuhay na si Jesus. Kaya lang, ang kanyang mga alagad, nandoon pa rin sa karanasan ng kapighatian, nandoon pa rin sa karanasan na nawalan sila ng makakapitan, nandoon sa karanasan na nahirapan sila, pinahirapan sila, naiwan doon. Kaya nahirapan silang tanggapin na base lang sa salita na nabuhay na si Kristo. Kaya ilan doon sa kanyang mga alagad, dito binabanggit merong 2 alagad na gusto nang lumayo sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem, doon nasaksihan nila ang pagkamatay ni Jesus. Nasaksihan nila yung pagpapahirap kay Jesus. Kaya nga sabi nila, siya pa naman yung inaasahan namin magpapalaya sa amin. Pero ipinako sa krus na matay. Napakasakit noon para sa kanila. Hindi nila maunawaan, hindi nila maintindihan. Sa inyo ba, ano ba mga karanasan ninyo na matutukoy natin? Mga karanasan ninyo na parang nawalan na kayo ng pag-asa. Mga karanasan ninyo na para bang wala ka nang maaasahan, nawalan ka na rin ng mga taong parang pakiramdam mo mag-isa ka na lang. Hindi nga doon nagtatapos. Kaya biruin nyo, si Jesus na rin ang tumulong sa dalawa para maproseso nila yung kanila pong nararamdaman. Kaya pag halimbawa, pag kinamusta ba ninyo ang isa't isa, kamusta ka? Ano ba yung isasagot ninyo? Mabuti. Kahit hindi. Okay lang. Kahit hindi okay. Kasi yung tendency nga natin, manahimik, ang tendency natin, lumayo, magpakalayo-layo. Ayaw natin ng tinatawag nating problema. Nilalayuan natin yung isang pangyayari na masakit, no, masaklap. Lalayo ka na lang. Na hindi mo man lang ito prinoseso, hindi mo man lang ito pinag-usapan. Pag sinabing kamusta ka, sabihin mo, ano ba nangyayari sa iyo? Sa kalooban mo, ano nangyayari sa iyo? Kasi pag hindi mo yan binerbalize, pag hindi mo yan sinabi, aatakihin ka sa puso, lalo pa ngayong napakainit, mai-stroke ka na lang dyan. Pag may nagtatanong, magsalita ka na, samantalahin mo na. Kaysa yung mananahimik ka lang dyan, tapos wala eh. Hindi mo nauunawaan, hindi mo naintindihan. At saan ka pupunta? Pupunta ka sa isang relasyon. Pupunta ka sa isang bisyo. Pupunta ka sa kung saan-saan. Nakakalimutan mong pumunta kay Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya wala nangyayari. Alam niyo, di ba, sa inyo po, sa mga mag-asawa, kahit sa pamilya, di ba, kapag hindi nyo yan napag-usapan ng maaga, kahit 10 years, 20 years, pag nagkita kayo, lalabas yan. Yan yung mga issue natin sa buhay. Nakinimkim. So, kamusta kayo? Sana nga okay na. Sana. Nawa, okay ka na. Kasi baka ayaw mo lang magsalita, baka sinuppress mo lang yung damdamin mo, baka tinabunan mo lang, kasi nga, di ba, ayaw natin binabalikan. Di ba? Ayaw natin binabalikan. Pero yun ay isang proseso na babalikan mo para mas makita mo yung kabuuan, yung bigger picture. Kasi sa unang pangyayari, yung masakit lang eh. Hindi mo pa nakikita na mayroon itong dulot sa iyo. Ayaw nga natin magsalita.
Paano ka matutulungan kung ayaw mong magsalita? Sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon, sa tamang tao, magsasalita ka. Mag-o-open up ka. Minsan, no, sa mga gustong pumasok sa buhay pamilya o pag-aasawa, pag marami ka pang issue, huwag ka munang pumasok. Kasi lalabas at lalabas yan doon. Anong gagawin natin? Pero nasa sa inyo po, no? Kaya nga, ang ginagawa ni Kristo, sinasamahan tayo, tinatanong tayo, ano ba nangyari? Pagtsatsagaan niya tayo, ihintayin niya na magsalita ka. At nawa, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, mas maging open ka sa Diyos. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo at maya-maya niyan mas maiintindihan mo na, umaunawaan mo na kung bakit nangyari yan at kung ano ang gustong ituro sa iyo ng Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa pag-alaala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos, Ama, upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa iyo, Karistiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal lang liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita
paglalakbay patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. San Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Salvador na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. Puri ng Diyos, amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami edya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay pinako, upang ang tao sa salay mahango. Namatay, ngunit muling nabuhay, sa kamatay nagtagumpay. At ang tagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Hallelujah! 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 Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lang pong i-welcome ang ilan sa mga balikbayan natin from Texas, USA, si Jasmine Ignacio and family. Welcome po dito sa aming komunidad sa Nuestra Señora de la Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang dulot niyang kaligtasan. Buksan natin ang ating puso upang tunay natin siyang matuklasan na nakikilakbay at naghahatid sa atin sa Ama.
upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, hilingin natin ang awa ng Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang mapagtagampayan ang kasamaan at kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang puksain ang kamatayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kahitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa
Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkubuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Minsan 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay naghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa akin." Tumingin nga siya at pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit maiba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit at ating papurihan. Ang kahangahangang magawa niya ay dapat na isa-isay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas, siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ay ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ang nagsasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.
Diyos ay dapat parangalan ng bayan niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus, may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleophas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ng marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po muna kayo rito sa amin," anila, "sapagat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nooy di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem.
Naratnan nilang nakakatipon ng 11 at ang iba pang mga kasama nila nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Hesus. 8 araw, sunod-sunod na ito, matapos nung linggo, ay ito ang diwa ng ating pagdiriwang. Sapagkat napakahalaga ng pangyayaring ito, hindi sapat ang isang araw para lubos na ipagdiwang at lubos ding mapagtanto ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Sa katunayan, kahit nga 8 araw, hindi sapat. Napansin natin ang mga ebanghelyo matapos ng muling pagkabuhay, ipinapakita ang pagtatagpo ni Hesus at ng kanyang mga alagad. At kung mapapansin po ninyo, sa umpisa, hindi nila agad nakilala si Hesus. Hindi ba kayo nagtataka? 3 taon nilang kasama si Hesus. Ngunit, pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi nila agad-agad siyang nakilala. 1 taon at 5 buwan na po ako dito sa Quiapo. At awa naman ng Diyos, pag lumalabas ako dyan o naglalakad ako o may masalubong ako, nakikilala na po ako ng mga tao bilang bagong kura ng Quiapo. Pero bakit yung mga alagad, sila nga yung mga kaibigan? Ako nga ho, hindi ko naman kaibigan ng karamihan pa. Pero, at tayo rin siguro yung mga madalas magsimba rito, nakikita nyo na ang isa't isa, namumukhaan nyo na. Ayan yung laging nagsisimba ng 6:00. Ayan yung laging nakaupo doon sa gilid. Minsan may kanya-kanya tayong pwesto. Parang may titulo na yung upuan sa simbahan. Ayan yung nagtitinda dito sa may Quezon Boulevard. Pero bakit si Hesus hindi siya nakilala, lalo na ng mga malapit niyang kaibigan? Sabi nga ng iba, nagbago rin daw ang anyo ng Panginoon dahil siya ay maluwalhati na. Ngunit naniniwala din tayo na hindi agad-agad sapagkat may mas malalim ding gustong ipahiwatig sa atin. Ang Panginoon laging kasama, ngunit hindi agad natutuklasan. Napansin niyo po yun? Kay Maria Magdalena, kay Pedro, sa mga kababaihan, sa mga alagad, at ngayon sa 2 disipulo patungong Emmaus. Sa katunayan lang, hindi sila iniwan ni Jesus.
Ngunit hindi pa rin nila agad naunawaan ano ang dulot ni Jesus. At ito'y napakagandang aral para sa ating lahat. Si Jesus ay lubhang tapat at maawain. Bagamat katulad ng mga alagad, tayo'y nagkukulang, nakakalimot, lumalayo. Yung 2 alagad ngayon, lumalayo sa Jerusalem. At narinig natin, inaasahan nila si Jesus. Pero nung nakita nilang namatay siya, naghahalo yung kanilang pakiramdam. Mahal nila si Jesus, pero para sa kanila parang nabigo si Jesus. At ang mas masaklap, nabalitaan na nila, muling nabuhay si Jesus. Pero hindi pa rin sila maniwala. Hindi pa rin napaniwalaan, maging yung ibang kasamahan nila na nakatagpo na kay Jesus. Kaya't sila'y lumayo. Bagamat sila'y lumayo, eto si Jesus Nazareno, siya pa ang lumapit at nakilakbay sa kanila. Kaya ito yung napakagandang balita sa ating lahat. Kahit lagi kayong narito sa Quiapo o lumalayo man tayo sa Kanya, naniniwala ako, meron din dating mga marubdob na deboto, pero siguro nga, hindi na ibigay yung dasal. Iba yung naging sagot sa dasal. Iba ang nangyari sa kanilang buhay. Lumayo na, nagtampo na sa Nazareno. Maraming ganoon. Aanin ko pa yung nobena at misa. Hindi naman natupad yung dasal ko. Nagsyam na Biyernes din naman ako eh. Pero bakit iba ang nangyari? Katulad ng 2 disipulo, lumayo sila. Pero alam nyo, kahit lumalayo tayo, inaabot tayo ng Panginoon. Ngunit, katulad ng nangyari sa 2, hari manawari maging bukas ang puso natin para mapakinggan ang kanyang salita. Maramdaman ang kanyang paramdam. Upang sa gayoy mabuksan ang ating mata at puso at matagpuan siya na kasama pala natin. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang galaw sa paglalakbay na ito ay katulad ng misa. Nandyan ang salita ng Diyos, yung ginagawa natin ngayon, at maya-maya ang paghahati ng tinapay na gagawin natin sa altar. Sapagkat siguro nga, hindi agad makikita ng mata natin si Jesus Nazareno. Ngunit, maaari siyang makita ng puso natin. Ngayong araw na ito, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita iniiwan at hindi kita iiwan. Sasamahan kita kahit ako'y iniwan mo, kahit lumalayo ka sa akin. Buksan mo ang iyong puso upang sa gayoy matagpuan mo kung saan gusto kita ihatid. Matagpuan mo ang aking pagmamahal at awa. Kaya't huwag tayong agad sumuko. Huwag tayo pong mawalan ng pag-asa. Katulad ni Pedro at ni Juan sa unang pagbasa, sabi nila, wala kaming iba, wala kaming tangan, wala kaming ibang daladala maliban kay Jesus. Sapagkat pagkasama natin si Jesus, sa hirap man o ginhawa, sa kagalakan man o kapighatian,
kapag kasama natin si Jesus, higit pa sa sapat ang mayroon tayo sa buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pag-alala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating tugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Buong galang at pag-ibig ngayon tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan, sandali lang ang dilim. Yung bilangin ang bawat sandali,
kagalakay wariwalang patid. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bumubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na April 4, 2024, Huwebes sa ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga patuloy na paggawain at paglilinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno na muling nabuhay ay kasama natin lagi sa paglalakbay natin sa buhay. Buksan lang natin ang ating puso, makinig sa Kanya at magpagabay upang tunay nating matagpuan ang Kanyang presensya at biyaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.